Hi guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Kung gusto mong kainin ng lalaki ang tahong mo, na hindi pinipwersa yung ulo niya na ilagay dyan sa gitna ng legs mo, yung siya na mismo yung magkukusa na bababa dyan, may mga bagay na kailangan kang malaman. At andito yan lahat sa video na to. Kaya chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga bang dapat mong gawin para mapakain mo yung lalaki ng tahong mo nang hindi siya pinipilit? Number 1, i-challenge mo siya. Alam naman natin na ang mga lalaki mahilig sa mga challenges, 'di ba? Kaya magandang gawin yan para magawa mo na mapakain siya dyan sa baba mo. Ang gawin mo, sabihin mo ito. Sige nga, kung talagang magaling ka, palabasin mo nga yung katas ng tahong ko, nagamit lang yung bibig mo. Kung magawa mo yan ng tama, na hindi ka nagmumukhang nang uuto lang, sigurado bababayan sa'yo at magpapasikat kung gaano siya kagaling magpalabas ng katas mo dyan sa tahong mo gamit lang yung bibig niya. Isang solusyon yan para sa pinapangarap mo na pagkain niya ng tahong mo. Number 2, sabihin mo na mahalaga yan sa'yo. May mga ilang lalaki na hindi alam kung ano yung mga gusto ng babae pag nag-aano kayo. Kaya kahit na nagpakita ka na ng mga signs na gusto mong kilawin niya yung tahong mo, walay. Dahil mahinang nilalang pa siya. Kaya kung hindi siya makuha sa mga parinig or mga signs na gusto mong kainin niya yung tahong mo, kausapin mo siya. Umupo kayo at explain mo sa kanya yung gusto mo. At kung gaano kahalaga sa'yo na kainin niya yung tahong mo. Sabihin mo na gusto mo din na kainin niya yung tahong mo dahil gusto mong matry kung ano yung feeling. Or, nai-imagine mo pa lang na nasa tahong mo na yung mga bibig niya, nasasarapan ka na. O kaya pag nabibitin ka, pwede mo rin sabihin na mahalaga yung pagkain niya ng tahong mo para naman masiyahan ka, para hindi ka mabitin. Lalo na kung hindi ka niya gaanong napapaligaya dahil mabilis siyang labasan. Kaya dapat, unahin ka na niya muna. Pangatlo, panatilihing mabango. Lahat ng tunay na lalaki, pangarap nila na makakain ng tahong ng babae. Kaya hindi niyan pinapalampas yung pagkakataon kung may chance na kainin yan. Kaya mahalaga na maganda yung experience niya pag kumain siya sa baba mo. Dapat laging amoy fresh at mabango yan. May technique ang mga lalaki para malaman kung goods ba para sa kanya na kainin yan or hindi. Ang isa na dyan ay kung pagkatapos niyang hawakan ang tahong mo at hindi ka nakatingin, bigla niyang aamuyin yung daliri niya kung okay ba sa kanya yung amoy or hindi. Yung iba naman, hahalikan ka pababa hanggang sa maabot niya yung puson mo. Diyan pa lang maaamoy na niya kung mabango ba or hindi. Kaya kung nararamdaman mo na pababa na yung halik niya, tapos nung makarating siya sa may puson, bigla siyang nag-U-turn, bigla siyang bumalik sa taas, alam mo na ang ibig sabihin niyan. Kaya panatilihin mo na fresh at mabango yan kung feeling mo ay may mangyayari sa inyo. Or kahit na walang mangyari, 'di ba? Number 4, hugasan mong mabuti yung katabi niyang butas. Para sa akin, mas masarap pa rin kumain ng tahong ng mga Pinoy kaysa yung tahong ng mga puti. Dahil dun sa kanila punas-punas lang, 'di ba? Imagine na lang kung may maiwan, 'di ba? Pero dito sa Pinas, hindi pwedeng hindi ka maghugas dahil mainit dito. At syempre dahil sa mga kinakain natin. At syempre pag Pinoy ka, matik yan. Tubig yung panglilinis mo, kahit nasaan ka man nalupalop dito sa mundo. Kaya laging siguraduhin na dapat laging malinis din yan. Para pag bumaba siya at kainin yung tahong mo, amoy fresh at mabango yan. Kaya mag-e-enjoy siya at magtatagal siya sa baba dahil walang sagabal sa pagkain niya. 'Di ba? Number 5, magsuot ka ng mga nakakaakit na panloob.
Oo, may maganda kang pechay. Malinis at mabango. Pero ang lahat ng yan ay walang silbi kung ang makikita niyang panloob mo ay parang yung ginagamit ng lola mo. Pero hindi ko sinasabi na itapon mo yan ha. Dahil pwede mong gamitin yan pag nasa bahay ka lang. Or kung may dalaw ka, 'di ba? Pero kung tingin mo ay titirahin ka ng jowa mo, magsuot ka ng mga panloob na maganda sa mata ng mga lalaki. Para ma-excite siya na hawakan at ibabayan. Pwede kang tumingin sa internet or magtanong-tanong ka sa mga kaibigan mo kung ano yung mga dapat mong bilhin. Dahil parang regalo din yan eh. Kapag ka nakita mo na pangit yung pambalot, parang wala kang gana na buksan, 'di ba? Pero kung nakita mo yung pagkakabalot niya, maayos. Maganda yung pambalot na ginamit. Parang mukhang sosyalin na tignan. I'm sure, mai-excite siya na buksan yan. Number 6, galingan mo after niya na kumain. Para sigurado na umulit-ulit siya na kainin yung tahong mo, iparamdam mo sa kanya yung sobrang sarap na kantunan pagkatapos niyang kainin. Pumunta ka sa ibabaw, gumiling ka na parang bulate, sarapan mo yung ungol mo, ipakita mo sa kanya na solve ka at nag-enjoy ka. At syempre para isipin niya na ganyan pala ang epekto pag kinakain yung tahong mo ha. Kakainin ulit kita sa susunod. Kaya every time na mag-aano kayo, kakainin niya ulit yan. Para gawin mo ulit sa kanya yung bonggang-bongga, super amazing, to the highest level na sarap na kantunan. 'Di ba? At pang-7, syempre, dapat pasalamatan mo siya. Sabihin mo sa kanya na sobrang nag-enjoy ka nung nandun siya sa baba mo. Dahil may mga lalaki na walang idea kung gaano ka napapasaya pag kinakain niya yan. Kaya yung simpleng thank you lang, tapos matamis na halik, goods na yan. I'm sure, matutuwa na yung partner mo niyan. Para all goods, 'di ba? So yun, Reg TV nga po pala, and shoutout po muna tayo. Shoutout kay user IW3TV from Ayala, Makati. Shoutout din kay Josephine Igcalinos from Toronto. Kay Divine Acantilado. Kay Jeneline Dihito from Kuwait. Shoutout din kay Leslie Dakil from Brunei. Galing din ako dyan sa Brunei, sa KB. Kay Mariam from Oman at sa mga OFW natin dyan sa Oman. Kay Catalina Blanza from Hong Kong. Shoutout din kay Architect Dutz. Shoutout din kay Pasilina Grace from GMA Cavite. Shoutout din kay Marwa Eats from Kuwait. And yun, yung mga nagpapa-shoutout sa last video natin. Maraming salamat po sa panonood. And sa mga OFW pala natin dyan, sa lahat ng OFW, saan man kayo sa mundo, maraming salamat sa suporta at ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless, peace, love you all, and goodbye.